Kagigising ko lang, alas 7 ng imedya ng gabi kasi papasok na rin ako mamaya in a few hours from now. So, naka-work from home ako ngayon. So, may share lang ako habang nagtsatsaa ako kasi ganito talaga ako habang nagtsatsaa. Ang daming realization na pumapasok sa utak ko. Parang cliche nga siya pero again, mas magandang i-record kasi it can be uploaded later on or pwede ko siyang panoorin kung may mga moment ako na mag-isa. Pwede ko siyang panoorin kasi this is part of my journal. Sabi ko nga hindi ako nagsusulat ng journal kasi pangit yung sulat ko. So nagsasalita ako kasi I'm more into talking. So ayan, record natin to habang nagkakapin. May realization ako kasi nga kanina may napanood ako sa TikTok na video. Gusto ko lang mag-share ng isang bagay na talagang tumama sa akin lately at somehow naintindihan ko rin yung sarili kong journey at paglalakbay. May nangyayari kasi ngayon sa Amerika, may mga grupo ng mga Buddhist monk na naglalakad mula Texas papuntang Washington DC. Mahigit 2,000 miles na yung mga nilalakad nila. Hindi sila nagrarally, hindi sila nangangaral, hindi sila naghahanap ng atensyon. Naglalakad lang sila para ipaalala kung ano yung itsura ng kapayapaan or peace or healing. Wala silang dalang banner. Wala silang dalang argument, wala silang gustong patunayan. Steps lang, hakbang. Sobrang napalayo na nilakbay nila. Walk for peace. Tahimik ang intensyon at may respeto. Ang pinakatuwa pa doon, hindi sila naglalakad mag-isa. Kasi hindi sila naglalakad mag-isa. Years ago, sa isang peace walk sa India, may asong galang sumama sa kanila. Walang tali, walang pilitan. Choice niya talaga. Pinangalan nila itong Aloka, ibig sabihin liwanag. Hindi na siya umalis ngayon habang naglalakad sila sa Amerika. May isa na namang lokal na aso na tahimik na sumusunod sa kanila. So habang naglalakad sila, may mga taong humihinto, umiiyak, may mga realization, ganyan. May mga sumasabay sa kanila ng tahimik ng konti. Pero may mga pagkakataon ding hindi sila naiintindihan. May isang eksena, ipapanood ko after dito. May isang eksena na naglalakad sila sa harap ng isang simbahan, Christian church. May kumontra, may nagsalita ng masakit, may nagtangkang pigilan sila. Pero alam nyo, tuloy-tuloy pa rin sila. Ito ipakita ko. You gotta turn to Christ. He's the only way. You don't love him, you don't have Jesus. If you don't have Christ, it is. It's about Jesus. He's the only way. Is he the only way? The only truth and the only life? It does matter. Your soul is on the line. Right? Your soul is on the line. We all walk and we are not talking about anything. Your soul, you are. When you do your chant, your little ritual, you're spreading it. And if your peace is not rooted in Christ, then it's false peace. And I love you enough to tell you that. I love you and your fellow monk to tell you that what you're doing is you're walking your way to hell, and I don't want that for you. No, it's not okay. If we have to go to hell, it's No, okay. no, God did, amen. God didn't make you for hell. It's okay. Well, what love is that? We would love if Exactly. We go to hell, we made that choice. That's not your way. I want you to get on the right way. Let us go the way we If are. I didn't say anything, it'd be like you were in a burning house and I didn't say anything. I love got your you. message already. I love you, and I'm No, going to I be love here you every step of seriously. the way. I'm telling you, I love you, and I love you. wish you well and happy. I want you to walk. And I understand your message. I want you to walk. And we have our own journey. You Okay. have your own And we're journey. gonna- and So let I us look walk forward to on it. each. Let us walk on each our own path. But at the end, we always come together. No, Okay. yes. Have no fellowship with the untruthful Can you works of please darkness, let him walk? but rather expose them. You stop talking to me. I'm not here to hate on you. I love you. I truly do. But I know right now you're walking your way to hell, but you don't realize it. It's okay. Walking your way to We hell. okay with this? All these people around. Okay, you Boy, can be they're okay. going to hell. They Okay, I love if you're you not too. okay with it, I love if you you're too. not okay with it, I love you too. then you take care of yourself. I will take care of ourselves. Hey, And I'm here man. with you every step of the way. Okay? Every step of the way. If that is your That's the truth. God is if called, I that's what love you want guys. to do, And I can't don't be want out here you guys judging. deceiving people. And you may not realize it, but you guys are deceiving people. You are. There's no peace from within. Only peace comes from Christ. are you at peace? I'm at peace with Christ. Really? You at peace? Yes. Okay. We May you be want well, to come happy, out here and and do peaceful. what God Alright? May you be well, happy, and peaceful. Looks can be deceiving. O di ba? Walang galit, walang patol, walang at purely lakad lang. Doon ko napaisip kasi nakita ko yung sarili ko. It can be a different
form, scenario, different story, but it's the same context. Lumaki kasi akong Katoliko dahil sa lolo't lola ko. Dahil ganun yung kinalakihan natin sa Pilipinas. Pagdating ko ng college, naging Christian born again ako. Tinanggap ko talaga reality ha. Tinanggap ko talaga genuinely si Jesus Christ ng totoo. Umiyak ako, nagdasal, ng sincerity. At tandang-tanda ako doon ako sa UP Diliman, unang na born again. Doon ako na tumanggap kasi may event kami na randomly naatinan ko lang. Kasi may nag-invite sa akin. Sa umpisa, okay siya. Pero habang tumatagal, parang may mali na. Yung faith, nagiging guilt. Yung pagiging holy, nagiging fear, nagiging takot. Yung spirituality, naging performative or naging showcase, more of hypocrisy. Yung simbahan na sinalihan ko, hindi na mukhang Diyos ng pagmamahal at pag-intindi. Parang naging negosyo, parang pera at tithes na lang ang focus. Tapos, bilang bakla, unti-unti hindi na ako naging comfortable. Hindi ako pwedeng maging totoo sa sarili ko. Kahit alam kong wala naman akong ginagawang masama talaga. Instead na mas gumaan yung loob ko, mas nasaktan ako lalo. Mas yung sugat na akala ko pinagaling ng Panginoon, mas lalong nabulok dahil sa church na pinasukan ko. Na akala ko saved na ako by the grace of God. But again, it's becoming rotten dahil sa loob ng simbahan mismo. There's iba na yung preaching, iba yung pumapasok, it doesn't resonate me anymore. So, umalis ako. Punta ako dito sa Mandaluyong, nagtrabaho ako. Inayos ko yung buhay ko somehow. Naging financially okay, naging stable. Lumayo ako sa pagsisimba at nagiging atheist ako. Dumating yung point na naging atheist ako, coming from a place of not hating God, but coming from a place of realization na wala talagang Panginoon. Okay, wala pala talaga. And then I become dependent sa sarili ko lang. Naging okay yung trabaho, naging maayos, stressful, but kinaya. Pero hindi ako galit sa Diyos kasi to start with, hindi nga ako naniniwala na. Parang coming from a place of not believing at all. Yun lang. Kasi iba yung naniwala ka tapos galit ka. Iba yun eh. Magkaiba yun, questionin mo siya. Pero ito parang, okay, wala pala talaga. It's all about psychological. Yun yung mga sinasabi ko sa sarili ko. Tapos, dumating yung pinaka-rock bottom ko. Bandang 2025, from pandemic until last quarter of 2025, become challenging talaga sa akin. Rock bottom, I was in a dark place. Hindi na ako naghahanap ng Diyos noon. Yung tanging coping mechanism ko ay alak, pagpupunta sa bar, pagtatumbling, kung ano-ano lang ginagawa ko, bumibili ako ng mga bagay-bagay, nag-hoard ako, kasi nga sinasabi ko, deserve ko to, I'm healing my inner child, mga ganun. Pinibili ko yung mga hindi ko nabili dati, but those were all fleeting. Hindi siya genuine yung feeling na nafe-feel ko at that time. Bibili ako ng pantalon na bago, susuot ko ng Lunes, masaya ako, excited ako. Pagdating ng Miyerkules, parang hindi ako masaya. Pagod pa rin ako sa trabaho ko. So, at that moment, hanggat sa natanong ko yung sarili ko, ano bang purpose ko talaga? Papasok ako sa trabaho, sa sahod ako, bayad ako utang, may mga validation ako, yung happiness ko coming from external forces, mga friends, external validation, recognition from the company, yun yung mga ganong, pero hindi siya ganun ka-genuine happiness talaga. You're always aiming high. Pagod na ako kasi you're all get addicted to the recognition na somehow hindi pala siya psychologically okay. Parang ganun, it becoming draining physically sa akin. At doon may nangyaring hindi ko ma-explain. Parang may nag-click, nagising ako. Na-realize ko, shit, my Diyos. Pero hindi yung Diyos na inaangkin ng reliyon. Hindi yung Diyos na ginagamit para mag-control. Diyos bilang source. Bilang mas mataas na kamalayan. Hindi siya pinipilit. Kaya nung nakita ko yung video ng lalaki na pilit pinipigilan yung mga monk at sinasabing si Jesus Christ lang daw ang daan, ang nag-iisang daan, doon ko mas lalong naintindihan, walang sinuman na makakapagligtas sa'yo kundi sarili mo.
ang totoong spirituality hindi namimilit, hindi nananakot, hindi kailangan mag-ingay. Kasi ang spirituality hindi tungkol sa paniniwala na ipapasok mo sa iba. About siya kung paano ka mabuhay. Kapag pinilit mo ang faith na walang respeto at compassion, lalayo ang mga tao. Kaya ngayon, marami ang bumabalik sa healing, self-work at spirituality na matagal nang nandyan kahit bago pa ang relihiyon. Ancient, ano pa yan, spirituality, sa ancient pa siya. Bumabalik sila ngayon. Alam kung bakit bumabalik sila? Kasi yung sistema na dapat sana'y tumulong, like simbahan, relihiyon, gobyerno, madalas sila pa yung nakakasakit at nagpapahirap sa atin. Hindi dahil mali ang Diyos sa context na to, kundi dahil napalitan ng takot ang pagmamahal, napalitan ng pressure ang katahimikan. Kaya nakita ko yung mga monghe na tuloy-tuloy lang ang lakad, tahimik, malinaw ang intensyon. Doon ko nakikita ang tunay na faith. Faith na hindi natatakot. Faith na hindi kailangang manalo. Ang totoong pananampalataya, hindi galing sa pagiging tama, kung sino ang tama at sino ang mali. Galing siya sa tapang na manatiling mabait kahit hindi ka naintindihan. At ngayon, sabi ko na to ng maayos at payapa. Wala akong relihiyon. Pero may relationship ako sa Diyos ko, sa source ko. At sapat na yun. Sana matutunan nating makita muna yung totoong pagkatao bago ang label. Makinig muna bago humusga. At panatilihin ang kapayapaan kahit hindi ito tanggap ng lahat, naway maging masaya ang lahat. Only love can hurt like this. Only love can hurt